Talagang hindi ka gaya sa Pilipinas, no? Pag nasugatan ka, nilagnat ng anak mo or kung ano man ang nararamdaman mo, no? Medyo mag-aalangan, mag-iisip ka palagi na yung expenses mo sa pagpapacheck up. Hi, hello! Long in Canada again. So, mag-vlog ulit tayo. Kasi, day off na naman natin. Noon, isang beses lang yung off ko sa 1 week. Ngayon, dalawa na kasi medyo mahina yung sales ngayon at kailangan mag-adjust ng amo ko sa mga oras namin. Kaya, yun, may time na tayo ngayon para makapag-vlog. So, as usual, no? Kakatapos ko lang kumain, tsaka naglalakad-lakad na naman. Kakagaling ko lang sa grocery kanina at eto ngayon. Mag-vlog ngayon ako. So, titignan nyo, no? Sa paligid ko, unti-unti nang lumalabas yung mga puno or mga dahon sa puno kasi tapos na yung winter at saka spring na ngayon. So unti-unti nang lumalabas yung dahon ng mga puno. Titignan nyo. So palagi ko tong ginagawa, no, na naglalakad-lakad tayo kasi ang boring talaga, no? Kung titignan mo, ang boring talaga dito sa lugar ko. Walang masyadong kung galing ka sa Pilipinas at galing ka sa isang mataong lugar ay mabibigla ka talaga, no, or maboboard ka talaga. Pero yun nga, ang dami kasi good thing na marami tayong hiling. Na aaliw ko yung sarili ko sa panonood ng mga movies, mga documentaries, nag-exercise tayo, no? Daming bagay na pwede kong magawa na ako lang mag-isa, no? At hindi ako masyadong naboboard, no? Kagaya ngayon, naglalakad-lakad ako as exercise at hindi ako maboard. At yun, at ito rin, gumagawa ako ng content, no? So napansin ko nga pala ang sama ng di na maganda yung tsura ng buhok ko, no? Sanay kasi ako sa Pilipinas na halos every month or every 2 to 3 weeks nagpapagupit ako. Kasi parang yung buhok ko, yung pag bagong gupit ako, ang confident ako palagi pag bagong gupit. Parang katulad sa babae, ito yung crown ko eh. O ito yung ano ko. Yung katulad sa babae, no. Yung buhok nila, yung crown nila. So medyo ganun din tayo, no. Makikita niyo sa paligid ko, no. Ang oras ngayon is mga bandang 6:30 na, pero eto, wala talagang katao-tao. Halos hindi lumalabas yung mga tao. Pero mas mabuti ngayon, much better ngayon compared nung winter kasi halos wala talagang makakita. Ngayon halos unti-unti nang lumalabas yung mga tao. Usually lumalabas yung mga tao, mag-exercise lang, mag-jogging, naglalakad-lakad kasama ng kanilang pamilya, no. Ito yung ano sa Canada eh, kasi pag nasa loob ka lang ng bahay mo or basement, tulad ko, talagang maboboard ka talaga. Kahit may mga gadgets ka, computer, laptop, Netflix, no. Iba talaga eh kung nakaka-interact ka sa mga tao, sa nature. So yun, kung baguhan ka dito, nakakapanibago talaga. Mas gustuin ko pa nga na magtrabaho compare na mag-off ako kasi parang hindi okay yung pakiramdam ko pag
nandun lang ako sa basement, tsaka naka hindi gumagalaw yung katawan ko. Nasanay tayo na active tayo sa ating lifestyle. So eto ngayon, so ano lang pala, no, update lang pala sa aking kamay, nagagamit ko na. At ito yung sugat niya, oh, naiiwang sugat, nagagamit ko na siya. So good thing, no, praise God na okay tayo, no, okay yung x-ray, walang fracture, walang tinamaan ng mga ugat, ng mga major na mga ugat na mag-cause ng ating ng hindi maganda sa ating kamay. So praise God, no, hindi ko na siya nagagalaw. First day hindi ko siya naiikot eh. Ngayon naiikot ko na, pero hindi pa ako masyadong nakakabuhat ng mabibigat. Hindi pa ako 100% na recovered yung wrist ko. So dinadahan-dahan ko muna, medyo alalay pa sa mga nagulat ako, no, kita mo yun. Alam mo, medyo takot pa ako dito sa mga hayop dito sa Canada. Hindi ako sanay, no. First ko na encounter yung coyote, no. Nakakita ko ng coyote, grabe yung kaba ko noon, kasi hindi ako familiar sa mga ganong hayop eh. Hindi ko alam kung paano i-approach yung mga yon. So pero ngayon halos normal na lang sa akin, no. Kada uwi ko gabi, every time na uuwi ako sa gabi, pag nakikita man ako, medyo sanay na ako. Pero di pa rin tayo, no, bibigay ng ng kumpiyansa, no. Baka hindi natin alam. Yeah, pero napaka tawag dito, napakatahimik. Medyo napakatahimik. Actually, nandito na ako sa bandang school zone na to nila. Ito yung school na. Yung mga school nila dito, napapansin ko halos walang second floor. Hindi ko lang alam po ng explanation nito, pero katulad din sa mga mall, no. Yun siguro yung isa sa explanation sa mga bagay na to, sa mga building na tinatayo nila. Kasi ang laki ng Canada eh. Ang laki ng mga space. Hindi nila kailangan na magpatayo ng mga structure na vertical, no. Kaya nilang magpa-horizontal na mga structure. Hindi nila kailangan ng second, third floor, kasi laki ng Canada eh. Kaya nilang magpalaki ng space nila, no, horizontally. Hindi kagaya sa Pilipinas o sa ibang lugar na hindi masyadong malaki, no. Minamaximize nila yung space, by building, no, sa mga structure na pa-vertical, no, pataas. Pero dito parang hindi uso. Kasi ang laki. Tingnan nyo yung nila, yung oval nila. Parang parang park nila dito pa. Halos walang katao-tao. 6:30 ng gabi. Halos ako lang yung tao na ako lang naglalakad. Actually, Monday ngayon dito. So walang katao-tao talaga. So yung lugar ko, no, nagtanong ako sa mga kasamahan ko. Sabi ko, bakit wala akong makitang may makita man ako, pero madala akong makita ng mababata or kaedad ko, na age nila, na yung mga age na kaedad ko. Madala akong makakita. Sabi daw nila yung population daw dito sa lugar ko ay yung karamihan ay matatanda talaga. Matatanda. Merong may makita ka ng mga bata talaga, no, pag nasa school zone ka na. Pero usually pag galing ko trabaho, punta ako ng Walmart, mag-grocery ako, or may bibilin ako, madala ako makakita ng mga
mga taong ka-age ko, no? Usually talaga may mga edad na nasa 40s, 50s, no? Yun. Medyo dumistansya ako, no? Kasi may aso akong makita. Ayaw kong magbigay ng kumpiyansa, no? Baka hindi ko masyadong hindi ko alam kung agresibo or friendly mga aso yan. Yun, medyo takip na ako ng aking nagsuot ako ng aking hood kasi medyo lumalamig na. Kahit tapos na yung winter dito, medyo malamig pa rin pag gumagabi na. Yung kagandahan pala nung pagpapa-check ko sa doktor at pagpapa-x-ray ko ay gusto ko lang i-share, no, na talagang hindi ka gaya sa Pilipinas, no. Pag nasugatan ka, nilagnat mong anak mo or kung ano man ang nararamdaman mo, no, medyo mag-aalangan, mag-iisip ka palagi na yung expenses mo sa pagpapa-check up, palagay natin 500, o tulad ko, kung kagaya ko, no, pag nasa Pilipinas ako o pag nasa Pilipinas ka, na-injury ka, pa-check up mo pa lang, x-ray, no, pabayaran mo talaga. Dito pag may Alberta Health Card ka, libre na lahat, no. Ito yung bagay na pinapasa maganda dito sa Canada kasi wala ka talagang problemahin sa health system nila, no. Yung bagay lang, no, na narinig ko kasi hindi pa naman ako talagang pumunta sa ospital, sa doktor lang. Sabi nila katulad rin daw sa Pilipinas, kailangan mo ring mag-antay ng ilang oras, no. Depende sa degree or severity ng sitwasyon mo, no? Pero mas okay na, no? Talagang mas okay na yung health system dito compare talaga sa atin, no? Kasi ayun nga, libre, tsaka wala ka talagang babayaran. So except sa pag may Alberta Health Card ka dito, no, katulad sa company ko, merong binigay yung amo ko na for 1 year, no, na medical benefits, pwede ng dental or anything na kailangan mo sa health mo, kahit may problema ka sa site mo, no, kailangan bumili ng mga eyeglasses, no, kasama na yon. Basta pwede mo lang i-consume yun or consumable yun for 1 year, no. Kung hindi mo mako-consume yung $2,000 for 1 year, mawawala na yon at magre-reset siya, or I mean next year bibigyan ka naman ng another $2,000, no. So ang ganda lang, no, kasi sabi nga ng kasama ko, kailangan ko daw i-bandage yung kamay ko nung nakaraan. Sabi ko, di na. Sabi nila, yung problema, hindi mo naman babayaran yun, meron ka naman medical benefit sa company, pwede lang nilang i-refund yun. So ito yung kagandahan dito, talagang problemahin. Kaya isa sa mga mga bagay na kinoconsider ng mga Pilipino, no, bakit nagmamigrate dito sa Canada, kasi yung health system nila napakaganda, no. Except lang, no, na pag-aantay ka talaga ng sobra sa hospital, which is normal naman. Kailangan naman talaga unahin yung mga may mas malalang sitwasyon, no. At ito talaga yung isa sa rason ng mga taong dahil nagmamigrate sa Canada. Kasi kung halimbawa sa Pilipinas, kahit marami ka ng pera, posible ding maubos, na kung dadating yung time na magkakasakit ka or kung anong emergency
let's say na natamaan ka ng malalang sakit, no? Posibleng maubos din yung pera mo, no? Kahit na yung mga dialysis dito, rinig ko, libre. Ito yung kagandahan dito. Eh, yung tao dito medyo may peace of mind na, or may yung feeling na secure ka, no? Sa future mo dito, na hindi ka mag-worry na sa mga bagay na hindi mo inaasahan sa uli, no? Na magpapahirap sa'yo, no? So yun, isa sa mga nakikita kong dahilan ay isa sa pinaka magandang bagay din sa Canada, yung health system nila, no? Libre talaga. Ang forecast ngayon ay parang uulan, pero yung ulan dito, alam mo yung ulan dito sa Canada ay hindi yung ulan na tulad sa Pilipinas. Yung ulan dito ay paambon-ambon lang. Wala talagang ulan na bagsak talaga ng ilang minuto katulad sa Pilipinas na literal na umuulan. Dito paambon-ambon lang. Ngayon winter, I mean spring na ngayon. Umuulan-ulan na. Kaya no, unti-unting lumalabas na yung mga dahon sa mga puno. Unti-unti silang nabubuhay, no. Na-realize ko rin pala na dahil sa weather dito, parang 6 months pa tayo mga puno. At 6 months din silang buhay. Grabe, no? Grabe. Eh, mag-iisang puno na nakaka-survive lang dito sa Canada na kahit anong season. Eto, yung pine tree, yung tinatawag natin Christmas tree. Kahit anong season, buhay yan. So, tataka ako noon, no, kung ano pa talaga yung tsura ng Christmas tree. Ito pala talaga. Halos kagaya talaga ng Christmas tree natin sa Pilipinas na dinedisplay. So, eto na lang yung vlog natin ngayon. So, sana na-enjoy kayo at may mga konting natutunan kayo sa vlog ko. This is Ilonggo in Canada again. Thank you and God bless.